Wala bang tatanggalin? Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, Opo. ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Hindi, ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan magagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao. Tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin din nyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin. Basta gawin na ninyo. Don't explain it to us anymore. Just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. In my case, this is no surprise. Ang kinagulat ko, yung ganito kaaga. Ang ina-expect ko, somewhere down the line pa, mga few months. Pagkatapos ng podcast, yun na rin pala, execute na rin. Yun na rin pala yun. Oo. Nagkagulatan na lang tayong lahat na may ganitong pasabog sa gabinete. Marcos orders courtesy resignation of all cabinet secretaries. Lahat, mga kababayan, lahat ng CABSEC, walang matitira kahit isa. At na, mga kababayan, yung mga nag-resign na mga cabinet secretaries. So, yan, as of last hour. So, John B. Cremulya, Aguda, Artes. Tanggalin na yan, si Artes. Si Sec Amena Pangandaman. Ito, si Secretary Vince Dizon, kaka-appoint lang, mag-resign na ulit. Hans Kakdak, DMW, kaka-appoint lang din ito. Rex Gatchalian, parang kailan, hindi. Ito, medyo matagal lang si Rex Gatchalian. Si Chu Laurel, ito kaka-appoint lang nito. Ralph Recto, Frasco, Guevara, Daserb. Remulla Ruiz, ito kaka-appoint lang din ito. Tapang 6 months, guys. Laguesma, Bersamin, Benitez sa TESDA. Balisakan sa dating NEDA, ngayon ay Department of Development, something. Presidential Advisor for Economic Affairs, Frederick Go. Conrado Estrella ng DAR. Lotilia ng DOE, Department of Energy. Sani Angara at Digibo Chedoro. 22 na. Ba't may kulang? Nasa na yung resignation letter mo, Special Assistant to the President Lagdameo? Tigas ng mukha. Ano, best friend, ganon? Lang ganon. Si Enrile, mga babayan, technically, he is not a CABSEC, pero CABSEC level yung kanyang posisyon. Oo, but he technically is not a CABSEC. He's a Presidential Legal Advisor. So, iba yun. Ombudsman is due for retirement on July 27 at saka hindi siya pinag-resign. Hindi po siya natatanggal by ganito, either resignation, personal resignation, or by impeachment ang ombudsman. Mga kababayan, this should have been expected. Expected na natin to, mga kababayan. Bakit? Kasi kung napanood nyo yung BBM podcast, may sinabi doon, eto ho, pakinggan natin ulit. Yung mga usapin ng mga katiwalian, kung saan-saan, sa ibang ahensya ng gobyerno, ibang sangay ng gobyerno. Kasi daw po, mabait nga po kayo at hindi daw po natatakot sa inyo itong mga tampalasan, mga loko-loko na to. Ngayon pong papasok tayo sa susunod na second half. Ano ba ang aasahan namin sa isang Presidente Marcos in relation to anti-corruption effort? Sa nakaraang 2 taon, 3 years, basta't may report kami na validated, tanggal yan. Hindi na namin ina-announce, pero tanggal yan. Kadalasan. Marami na talagang, pero hindi na namin pinag-usapan kasi gulo na naman eh. Tapos basta umalis ka na. Kunti kakasuhan ka namin, kukulong kita, umalis ka na lang. Ang laging sinasabi, I am resigning due to health reason. Parang binibigyan niyo pa ng graceful exit eh. Hindi tuloy natatakot yung iba na gumawa eh. Pero ang gagawin natin, performance review. Maganda naman ang takbo, pero performance review. Para ito yung target natin, ba't di natin naabot? Ito, nakuha natin. Ito, overpriced na naman. Ito yung ganito, ganyan. All of these things that, performance review. Titingnan namin, bakit mabagal ang baba ng serbisyo.
ano yung gagawin natin para pabilisin. Yun ang importante. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi marami pong... Nagtanong parang, kasi. the people are lusting for blood eh. Parang ganun po eh. Yun yung pinag-uusapan natin kaninang baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga, sa ginagawa namin performance review, yun ang warning ko sa kanila, and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o korap, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Tignan natin kung ano maging resulta nitong Ang performance. bait nyo, sir. Ha? Ang bait nyo talaga. Bakit? Alam niyo mga kababayan, hindi kasi bait yun. Hindi mo talaga pwedeng kasuhan ang tao na ang kanyang pagkakamali lamang ay hindi niya na-achieve ang kanyang goals, ang kanyang target. Oo. So unless merong katiwaliang ginawa, tulad nung ito, yung allegation kay Administrator Arnel Ignacio na he committed an ultra vires act of purchasing a parcel of land for 1.4 billion pesos. Yun mga kababayan, kailangan may kaso yun. Hindi pwedeng wala. Hindi bait-bait yun. Yung sinasabi ni PBBM, mga kababayan, is the usual process. Yun ho talaga yung proseso nun. Wala na bang tatanggalin? Kung hindi sila nakapag-perform na mabuti, Opo. ito nga, sasabihin, pakinggan niyo yung tao. Opo. Madami kayong dahilan, marami kayong katwiran kung bakit hindi nangyari, bakit hindi nabuo, bakit nakatagalan, ganyan. Sabi ko, hindi interesado yung tao dyan. Hindi, ano ba, kailan ba? Kailan ba gagawin? Kailan namin maramdaman yan? Hindi mo naman masisi yung tao. Tama naman sila. Kayong may hawak ng gobyerno, ayusin din nyo. Huwag nyo nang isumbong sa amin. Basta gawin na ninyo. Opo. Actually, that's the lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore. Just do it. Tama na yung mga magagandang paliwanag with good statistics at saka kung ano mga drawing. Basta gawin na lang ninyo. I don't blame people. Hindi mo naman masisi ang tao. In my case, this is no surprise. Although nagulat lang ako, ang nagulat ko yung ganto kaaga. Ang ina-expect ko somewhere down the line pa, mga few months later. Yung pala, pagkatapos ng podcast, yun na rin pala, execute na rin. Yun na rin pala yun. Oo. So wag na tayong magulat. And ako po mga kababayan, dahil sa experience ko sa corporate, specifically sa organizational development, nagigets ko yung ibig sabihin ni PBBM na kailangan, kung hindi mo na-achieve yung dapat mo ma-achieve na target, dalawa lang yan. May problema sa sistema o may problema sa tao. Kung may problema sa sistema, dapat inaayos ng tao, hindi ba? Ganun lang naman yun eh. Kung walang problema yung sistema, maayos naman yung sistema, ang problema yung tao. Yung tulad na sinabi rin ni PBBM sa kanyang vlog, all of these are high level masyadong mataas. At ang tutok yata ngayon ni PBBM for the rest of his term is yung mga accomplishments niya sa itaas ay maibaba na sa mga hampas lupang tulad natin. To some degree, yun ang gustong tutukan ngayon ni PBBM. How this courtesy call will affect the ongoing projects and programs of the administration po? Maliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon ng ating Pangulo. Sabi nga natin, walang puwang ang tamad at korap sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Sorry, ito yung totoong bloodbath, mga kababayan. Legit. Yung sa impeachment, wala pa yon. Ito yung totoong bloodbath. Kasi dito, kapag tinanggal ka, wala na, galit na sa presidente. Solian ng kandila talaga dito, guys.
Ito po bang desisyon ng Pangulo is also one way of showing na, di ba yung nabanggit niya sa podcast niya, he wants to be respected, pero nasabi niya baka mas gusto niyang feared ang next na approach niya. And then si Senator-elect Ping Lacson sabi kailangan ng Pangulo ng bastonero sa government para talagang may matakot. But ito po ba ipapakita ng Pangulo na hindi niya kailangan ng bastonero because siya kaya niya pong mag-act ng sarili niya or mag-decide? Bilang presidente, hindi po talaga dapat sinasabi na kailangan ng bastonero. Mismong presidente mismo Right. ang bastonero. Right. At yan po ay aasahan natin. Ngayon po na Kaya nagsalita nga ang chief Pangulo executive na kinakailangan po ng mas mabilis at malinis na administrasyon, mapapakita po yan ng Pangulo. Kung isisisi nyo kay Bongbong Marcos, yung pagpili sa mga tao na to, o di palitan. Ganun lang kasimple yun.